Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pasensya na kayo ngayon ko lang ulit kayo nabalikan dahil sobrang nabisi. So medyo maraming order sa atin, marami tayong inaayos, nagpapagawa tayo ng panibagong farm and breeding season na naman Kaya ngayon lang ako nakabalik sa inyo. And sa mga kasama natin na nag-avail ng pahulugan system natin, maraming salamat po sa pagtitiwala and asahan po ninyo na maibibigay natin sa inyo ng maayos ang mga manok na hinuhulugan nyo And sa mga iilan na meron tayong mga nagkaroon ng konting lapses, asahan po ninyo na i-correct at i-improve natin ang mga produkto natin at serbisyo natin sa inyo So maraming salamat po At sa iba po, pasensya na kayo na mga hindi natin bibigyan na gustong bumili ng cash basis dahil sold out po talaga tayo So every time na may konting maturity ang manok natin, nire-release natin kaagad sa pahulugan system. So anyway, pag-usapan natin sa video episode na to ang pag-a-acquire ng manok ang pag-a-acquire ng manok. Kung ano ba talaga yung hinahanap natin, yung pangalan ba talaga o yung bloodline or yung specific characteristic So before that, samahan niyo ako mag-almusal tayo dito sa farm. Kape saka maruya. So ito po ang buhay ko dito sa farm. Alas 8 pasado So nakapag-ikot na tayo. Galing na ako sa bundok, sa range area. Na-examine ko na ang mga pinapriming natin sa breeding pens. Nagsiselect na ako ng mga manok na gagamitin ko sa breeding pens. Nagbunot na tayo ng buntot ng mga info-force molt natin ng mga inahin sa mga lalaki para magamit sa early bird breeding season. So anyway, pag-usapan natin ang bloodline and characteristic kasi may mga gustong bumili sa atin kagaya nung nakaraan nung nag-champion tayo sa World Slasher Cup, nag-champion ang manok natin, nagtatanong kung ano daw yung mga marking ng nanalo. So sa akin naman, wala namang problema. Kaya lang, ang mga markings kasi noon, yung dalawang magkapatid parehong marking. Yung dalawang nilaban, yung dalawa magkapareho din, yung isa iba din ang marking. Pero kung mapapansin nyo, iisa ang karakteristik, iisang fighting style, iisang abilidad. So anong ibig sabihin? So ang ibig sabihin nun, iisang pinanggalingan ng karakteristik, iisang pinanggalingan ng abilidad nila. Regardless ng marking, regardless ng combination, iisang pinanggalingan. So ako pag bumibili rin ako ng manok, ang tanong ko lagi sa sarili ko, pag nagustuhan ko ang isang manok ng isang breeder na gusto kong bilhin, nagustuhan ko yung galing, ang tanong ko lagi sa sarili ko at ang tanong ko sa breeder na bibilhan ko, saan ang galing ang karakteristik na nakita ko? Saan ang galing yung galing ng manok na yon? So katulad ng manok natin, pagbangga ng isa, tapos 20 seconds, mostly 20 seconds pagbangga, pag-contact ng ganon. So saan ang gagaling yung ganong abilidad ng manok? So sa akin, since identified ko na sila, nanggagaling sila sa mga Bruce Barnett natin, nanggagaling sa Legolas, nanggagaling sa Airwolf, doon sila attributable or attributed Kasi ang iba naman laging tatanong anong bloodline, ganito ganyan, saan galing yung bloodline, ganito ganyan. So ang masasabi ko yung bloodline ko is specifically ginawa ko, tinutukan ko kung anong karakteristik, tinutukan ko kung anong abilities nila, nilak ko sila as much as possible. 90%, 95 to 99% ang lalabas dapat ganong karakteristik kasi that's how I bred them. So taon-taon tinututukan ko sila every time magsiselect ako ng breeding materials. Yung magkakapatid na brood stags, dapat uniform ang ability, characteristic, and fighting style. Yung mga kapatid nilang babae, hahanapin ko, pagbabanggain ko lang sa the same ang characteristic and fighting style. That's it. Hindi ako lumalayo. So kahit saan ko ikabit ang manok ko, lumalabas na iisang fighting style. So sa mga kasama natin na gusto mag-acquire ng manok, gustong bumili ng mga manok sa ibang breeders, ganyan din ang hanapin nyo Kung gusto nyo bumili, na-impress kayo sa panalo, tingnan nyo kung bakit nagpanalo. Ano yung abilidad ng manok, ano yung fighting style, ano yung characteristic. Kasi pag na-identify nyo ang ganun, so kumbaga yun ang formula kung bakit nanalo ang isang manok. Yun ang formula.
on the aspect of breeding. Kasi iba naman ang aspeto ng paghanda. Ano? On the aspect of breeding, parang ang galing. Kumbaga mapapansin mo yung uniformity, yung consistency, yung likas na ugali ng manok, yung likas na ginagawa ng manok, yung likas na abilidad niya. So pag nahanap niyo yun, definitely, it will be attributable to one or two bloodlines only. So lahat naman ng breeders ganyan, ano? Lahat naman ng breeders ganyan. So pag nagpanalo, makikita nyo, may pinanggagalingan yon, may pinanggagalingan yon. So importante ano na kumbaga as much possible hanapin natin kung saan, kung anong bloodline ang nag-influensya ng ganun. Kasi bawat breeder ano, hindi naman natin masasabing nakachamba lang yan ng isang season. Hindi natin masasabing nakachamba lang yan ng isang season, lalo kung consistent ang fighting style, consistent ang ugali, consistent ang manok. So ibig sabihin talagang innate or talagang nakapaloob na sa manok yun. Nakapaloob na sa manok, nakabreed na talaga sa manok na yun. Kumbaga siya talaga yun, siya talaga yun. So kumbaga pag nag-breed kayo, dapat yun ang hanapin nyo. Yun ang hanapin nyo. Regardless of the bloodline, regardless of the name, regardless of the breeder, dapat yung consistency ng abilidad ng manok, ano, yun dapat ang ipapakita niya. So, para sa akin, ano, theory wise, tingin ko, ganyan din binuo ang mga bloodlines, ano, sa Amerika, ng mga sinaunang Amerikano. Ganyan din nila binuo. Selective breeding. Selective breeding. So, hinahanap nila ang specific na karakteristik ng manok. In fact, may mga kwento nga tayong nalaman, ano, na sa Amerika, may mga labanan, may mga ibang breeders na pag na-impress sila sa galing ng manok, bibilhin nila, ano, babayaran nila yung manok, dadalhin nila sa farm nila. And in fact, some of those stories na totoo, sila yung pinanggalingan ng mga sumikat na bloodline noon at mga nung unang pang panahon. Ano. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, it all boils down sa abilidad ng isang breeder para mahanap niya kung ano yung hinahanap niyang abilidad o karakteristik ng manok. Kung anong nakikita niya, ano. So, sa mga kaibigan ko, sa mga kasama natin, na mga idol natin, na matagal na nagmamanok, I'm sure na nakaka-relate kayo sa sinasabi ko, ano. May mga specific characteristic kayong mahanap sa mga manok if you have been there long enough, ano. If tinututukan mo ang mga manok mo long enough, yung mga specific small details, mapapansin mo sila. So ngayon, ako naman, with my journey about breeding, nagde-develop naman tayo ng mga Harold Brown Grey, ano. So tuwan-tuwa talaga ako sa kanila. Kasi pag Bruce Barnett ko ang kalaban, hindi makapunta sa mga Bruce Barnett ko sa mga Harold Brown. Kumbaga, may sarili silang gawa, may sarili silang ugali na papaluin kanila ng alanganin. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang palo nila. So pag super umangat, lipad, mabilis, talagang ginagawa nilang tanga. So kumbaga, nakapag-testing na ako ng isang piraso. So may 4 pa akong ite-testing na magkakapatid, ano. So anak ito ng 5 times winner ko. Kaya tingnan natin. But anyway, yun nga, ano, yung topic natin sa ngayon is talagang you must focus on the characteristic of the bloodline regardless of the name, regardless ng breeder, ano, regardless ng breeder. So, eventually, makikita nyo naman ang hinahanap nyo, ano. So, yung sinasabi nilang producer ng mga broodcock, definitely nanggagaling yun sa mga inbred na breeding materials na nagpapasa ng ganong klaseng abilidad, ano, ng ganong klaseng abilidad. Kaya sa akin, hindi ako naniniwala sa isang producer na broodcock. Hindi ako naniniwala sa isang producer na broodcock. So, kung magkakapatid yan at inbred sila, matagal mo na silang binibreeding, more or less, producer sila. Kasi manggagaling sa kanilang specific ability ng mga manok na maipapasa nila. Kasi kung may isa ka lang broodcock na producer, ibig sabihin, hindi mo natutukan ang inbreeding sa kanila. Kasi ang ibang mga kapatid niya hindi naman producer. So anong ibig sabihin? Hindi uniform ang bato ng karakteristik, hindi uniform ang abilidad ng mga manok. Kaya sa akin, once na nagtabi ako ng magkakapatid, ibig sabihin, uniform ang fighting style, uniform ang ugali, panghuli ng hitsura, more or less, pag binirid ko yan, ang lalabas, hindi magkakalayo. Para parehong producer din. Kaya regardless ng markings ko, kasi
Minsan nagsisingle mating ako, iba-ibang marking. Minsan naman yung tatlong magkakapatid yan, iba-ibang marking ng mga anak niyan. So pag mapapansin mo, halos iisa lang din ang lumalabas na characteristics nila. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, it is bred to them. It is bred to them. So yun lang guys, ano? Maraming salamat and salamat sa pagsusubaybay ninyo sa YouTube channel natin. Pag may oras tayo sa mga susunod, mag-upload ulit tayo ng mga videos natin. Maraming salamat sa inyong lahat and good luck sa breeding.